Ang bawat tao ay karapat-dapat sa paggalang. Kamusta po kayo? Pastor Arnold po. Sa panahon ngayon, tila nawawala na ang halaga ng respeto. Ngunit malinaw sa Bible na ang matatag na pamilya at lipunan ay nakasalalay sa paggalang. Inuutos ng Diyos na igalang natin ang ating mga magulang, ang mga may otoridad sa gobyerno at ang mga pinuno ng simbahan. Sa aklat ng Epeso, tinawag ang mga asawang babae na igalang ang kanilang mga mister. Sa unang Pedro, sinasabihan naman ng mga mister na igalang ang kanilang mga asawang babae. At para masiguradong walang makakalimutan, sinabi rin sa Bible, show proper respect to everyone. Yan po ay sa 1 Peter 2:17 ng New International Version. Bawat isa, anuman ang kanilang paniniwala o pag-uugali, ay karapat-dapat ng respeto. Bakit? Una, God made everyone. Dahil ang Diyos ang lumikha sa lahat ng tao. Sabi sa Psalm 8 verse 5, you made them inferior only to yourself. You crowned them with glory and honor. Psalm 8 verse 5 ng Good News Translation. Hindi lumikha ng basura ang Diyos. Walang sino man ang walang halaga. Totoo, may mga taong gumagawa ng maling desisyon pero mahalaga pa rin sila sa Diyos. Kahit ang pinakamahirap mahalin na tao sa mundo ay minamahal pa rin ng Diyos. Kapag iginagalang mo ang isang tao, pinapakita mong may halaga siya bilang nilikha ng Diyos. Pangalawa, dahilan kung bakit karapat-dapat ang respeto ng bawat tao. Jesus died for everyone. Dahil namatay si Jesus para sa lahat. Sinasabi sa Biblia, God paid a ransom to save you. He paid for you with the precious lifeblood of Christ. Mula po yan sa 1 Peter 1 verse 18 and 19 ng The Living Bible. Maaring hindi mo gaanong pinapahalagahan ang ilang tao. Pero ang Diyos, binayaran ang halaga nila gamit ang dugo ni Jesus. Ibig sabihin, bawat taong makakasalubong mo ay may halagang sapat para ibigay ni Kristo ang kanyang buhay. Hindi ba dapat nitong baguhin ang pananaw natin sa ibang tao? Pangatlo, karapat-dapat ang respeto ng bawat isa. It shows you know God. Dahil pinapakita nito na kilala mo ang Diyos. Sabi sa Biblia na ang Diyos ay pag-ibig. Kung kilala mo ang Diyos, mapupuno ang buhay mo ng pag-ibig. Sabi sa 1 John 4:8, if a person isn't loving and kind, it shows that he doesn't know God. For God is love. Mula po yan sa The Living Bible. Ang tunay na pag-ibig ay laging nagpapakita ng respeto sa kapwa. At ang panghuli, bakit karapat-dapat ng respeto ang ibang tao? You'll get back whatever you give out. Dahil anuman ang iyong ibigay, babalik din ito sa iyo. Ito ang batas ng pagtatanim at pag-aani. Ano man ang ating itinanim, yun din ang ating aanihin. Kung nais mong igalang ka ng iba, matuto kang gumalang sa kanila. Sabi sa Galatians 6:7, you will always harvest what you plant. Galatians 6:7 ng New Living Translation. Kapag natutunan nating magmahal ng tunay, we become
eager to show respect for one another. Mula po yan sa Romans 12:10 ng Good News Translation. Mas madali tayong matutong rumispeto sa iba kapag nauunawaan natin kung paano sila minahal ng Diyos at sisikapin natin silang mahalin sa kaparehong paraan. Think about this, my friend. Every person you meet today is worthy of your respect. How will that truth change your behavior? Ang bawat taong makakasalamuha mo ngayon ay karapat-dapat sa iyong respeto. Paano nito mababago ang iyong pakikitungo sa iba? Pag-isipan mo yun. Pangalawa, how will treating others like God expects us to set us apart from the world? Paano tayo magiging kaiba sa mundo kung susundin natin ang utos ng Diyos na igalang ang lahat? At ang panghuli, think about this. What are some ways you can fill your life with love? Ano ang ilang paraan upang mapuno ang iyong buhay ng pagmamahal? Muli po, ito po si Pastor Arnold Adriano. At ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend, at huwag mong kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw na ito.